Sa gitna ng mga panawagan ng pagpapatawad at diwa ng Pasko, may isang babaeng hindi basta-basta yumiyuko sa salitang kapatawaran. Pero bakit nga ba ang pagpapatawad ay tila isang banyagang salita kay Vice President Sara Duterte? At ano ang layunin ng pusong hindi marunong magpatawad? Ito ba ay hahantong sa mas delikado na hinaharap? Halika, atin itong tingnan mga kaibigan. Napakaganda ng Ifugao noong December 3 sa lugar malapit sa Baluarte na tinatawag na Solid North ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tila payapa ang paligid, pero ang laman ng talumpati ni Duterte ay kabaligtaran ng diwa ng Kapaskuhan. Habang ang karamihan ay nagbubunyi sa selebrasyon ng pagmamahal at pagbibigay, ang boses ni Sara Duterte ay tila baga taglay ang puot ng isang espiritong naghihiganti. Hindi po talaga ako magpapatawad, ika pa niya, at sabay natawa ang iba. Ang iba ay hindi maipinta kung ano ang magiging reaksyon nila sa kanilang narinig. Ang iba ay nag-iisip kung papalakpak ba sila o hindi dahil may halong kilabot ang mga salitang iyon. Ating panoorin ang video na ito. Ang huli ko pong mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang kanyang espiritong hindi magpapatawad ay talaga namang nakakakilabot dahil may halo itong paghihiganti. Pero ang tanong, saan nga ba siya maghihiganti? Kung sa una pa lang, siya na ang nagkasala. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Sa isang banda, maaari mong tanungin, masama bang humingi ng hustisya? Ang sagot ay hindi. Ngunit kung ang hustisya ay nagiging personal na paghihiganti, saan ito nagtatapos? Sa kasalukuyan, si Duterte ay tila naninindigan na ang pagpapatawad ay para lamang sa mga mahihina. Ngunit hindi lang simpleng galit ang bumabalot sa kanya. Isa itong puot na hindi natutunaw ng panahon. Ayon sa kanya, may mga tao na mabilis magpatawad. Pero siya, ang kanyang galit, dinadala niya hanggang sa hukay. Ito ba ang bagong anyo ng hustisya? O ito'y nagiging palatandaan ng isang espiritong hindi mapakali? Pero bakit nga ba siya galit na galit? Simulan natin sa impeachment complaint na isinampa sa kanya mula sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education hanggang sa umano'y unexplained wealth at extrajudicial killings. Ang mga reklamo laban kay Duterte ay tila ba parang malalaking bato na hinihahagi sa kanya. Ngunit sino ang mga tao sa likod ng mga ito? Hindi lamang ito isang ordinaryong mamamayan. Nandyan ang mga civil society groups. At naniniwala si Vice President Sara Duterte na ang nasa likod nito
ay walang iba kundi ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos. Dahil kung ating maalala, nabanggit niya dati na kung siya raw ay mapapahamak ay ipapatumba niya ang tatlo dahil sila lang naman daw ang makakagawa nito sa kanya. Kung tutuusin, sila ang dating kaalyado ni Duterte, pero ngayon para bang naging mga halimaw sa kwento ng isang babaeng tila galit sa mundo. Sabi nga nila, walang galit ang kasing lakas ng galit ng isang babaeng naniniwala siyang nadaya o natraidor. Ang relasyon ni Duterte at Marcos ay tila isang malatelenubelang pagsabog ng emosyon. Ayon kay Duterte, umabot na sa point of no return ang ugnayan nila ni Pangulong Marcos. Ngunit ano nga ba ang naging ugat ng sigalot na ito? Ang punto ba talaga ng gobyerno? Ang pagkakaibigan na pinali ng ambisyon? Sa halip na sagutin ang mga isyong ito, mas pinili ni Duterte na paigtingin ang kanyang galit. Sa kanyang pananaw, ang kanyang mga kalaban ay nararapat lamang parusahan at hindi patawarin. Hindi may kakaila na si Duterte ay isang matapang na lider. Pero ang tanong, hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng puot na ito? Sa bawat salitang kanyang binibitawan, tila mas lalong nagiging malinaw ang kanyang mga mensahe. Wala siyang balak sumuko at lalo nang wala siyang balak magpatawad. Ngunit ang mga tao, paano kaya nila titignan ang isang lider na punong-puno ng galit? Ang mga mahilig sa drama ay maaring mahook sa kwento niyang puno ng intriga. Pero ang mga naghahanap ng totoong pagbabago ay maaring magtanong, siya ba ang lider na kailangan ng ating bansa? Mateo 6 verse 14 to 15. At kung kayo magpapatawad sa mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad sa mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Sa gitna ng galit at paghihiganti, paalala sa atin ng salita ng ating Panginoong Diyos na ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi lakas. Madaling magkimkim ng sama ng loob at puot, ngunit ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na ang iba ang mamatay. Sa kabila ng mga pagkakamali ng iba, ang pagpapatawad ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa pagkakagapos ng galit. Sa kasaysayan ng Biblia, maging ang ating Panginoong Hesus na nakapako sa krus ay nagawang magpatawad. Lucas 23 verse 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kung ang ating Panginoong Hesus na perpekto at walang kasalanan ay nagawang magpatawad, tayo pa kaya na makasalanan? Sa kasaysayan ni Vice President Sara Duterte ay tila isang paalala na ang galit ay madaling umusbong kapag ang isa ay nasaktan o nakaramdam ng pagkakanulo. Ngunit ang hindi pagpapatawad ay nagiging pabigat na maaring magdala sa tao sa mas malaking kasalanan at ito ang paghiganti. Lalong higit na ang nag-file ng kaso ay ang dating senador na si Laila de Lima. Hindi ba't nakakatakot ito na pag naging Pangulo si Vice President Sara Duterte ay hindi siya titigil hanggat hindi napaparusahan ang mga tao na ipinaglaban lamang kung ano ang tama? Hindi natin sinasabing walang hustisya sapagkat ang ating Panginoong Diyos ang tagapagbigay ng tunay na hustisya, ngunit mahalaga rin ang pagpapakumbaba at pag-aaral na magpatawad upang ang ating sariling kaluluwa ay mapalaya mula sa puot. At ito ang panawagan sa aksyon. Tayo manalangin sa Diyos para sa kapatawaran at kapayapaan. Ipagdasal na alisin niya ang anumang galit sa ating puso. Pangalawa, pag-isipan ang galit, kaibigan. Tanungin ang ating sarili, ano ang dulot ng galit sa buhay ko? Ito ba'y nakakatulong o lalo lang nagpapabigat? Pangatlo, humingi tayo ng lakas para magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi laging madali, ngunit ito'y posibleng makamtan sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga naman binabanggit sa Roma 12 verse 19, huwag kang magiganti, kundi ipaubaya mo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kung nais nating patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan, dapat tayo maging bukas upang magpatawad, kaibigan. Hindi ito nangangahulugan ng pagtanggap sa mali, kundi ng pagbibigay sa Diyos ng karapatang humusga at magbigay ng hustisya. Kaya itanong natin sa ating mga sarili, kaya mo bang ibigay ang kapatawaran?
para makamit lang ang kapayapaan. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, na umiibig at nagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, nagpapasalamat sa inyo dahil hindi niyo po binibilang ang aming makasalanan. Na manifesto, Panginoon, na ibinigay niyo po ang iyong pong tanging anak na mabayubay sa krus upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng paglapit sa inyo. Panginoon, patnubayan niyo po kami lalong higit ang aming Vice Presidente. Turuan niyo po siya, Panginoon, na magkaroon ng malambot na puso. Gawin din ang mga taong kumakalaban sa Kanya. Gabayan, Panginoon, ang aming bansa. Tulungan kami na magkaroon ng pagkakaisa at pag-iibigan na nakasentro sa aming Panginoon Jesus lamang. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos at patnubayan ang bawat isa. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.